What's up mga ka-fashionista and welcome back to my channel. So ito na pala yung full video ko sa paggawa ko ng Sangre Dea mga ka-fashionista na kid version. So before tayo magpatuloy, please don't forget to like and share itong video na ito and please follow my channel sa mga ka-fashionista. Ito na! Guys, follow my TikTok and of course subscribe my YouTube channel. So yun. So dito na tayo mag-focus mga ka-fashionista sa paggawa ko ng Sangre Dea costume mga ka-fashionista. So ito na yung time ninyo mga ka-fashionista para matuto. So actually, hindi naman ito full video na tutorial mga ka-fashionista. Kibali, ito lang yung video na kung paano ko talaga ginawa ito mga ka-fashionista. Pero kung passionate tayo talaga kayo sa paggawa ng mga costume, meron po kayong matutunan po nitong video na ito. Kasi, you know na, alam nyo na talaga yan. So yes, mga ka-fashionista, no, gumamit lang talaga ako ng rubber foam or Eva foam mga ka-fashionista para sa paggawa po ng Sangre Dea costume mga ka-fashionista. At gumamit rin ako ng soldering iron mga ka-fashionista para sa paglalagay po ng mga details. Kasi alam din naman mga ka-fashionista na itong costume na ito is very detailed. Kaya gumamit tayo ng soldering iron para mas madali tayong matapos sa paglalagay ng details mga ka-fashionista. So yun, sundin nyo lang talaga kung paano ko yan ginawa itong costume na ito mga fashionista. And of course, kailangan talaga nating pasensya para matapos tayo sa paggawa ng costume. And yes mga fashionista, so nag-a-ask dyan kung magkano talaga yung presyo sa costume mga fashionista, no? I-PM nyo lang talaga ako mga fashionista para malaman ninyo kasi iba-iba kasi yung price talaga ng costume kasi meron pang kid version at saka meron ding pang adult version mga fashionista. Kaya i-PM nyo na talaga yan mga fashionista. And yes mga fashionista, no, sundin nyo lang talaga yung step by step sa paggawa ko ng costume. At yon, ang next natin gawin mga fashionista is gumawa tayo para sa kamay na part mga fashionista. Kibali, ginaya ko lang yung isa na nagawa ko dati mga fashionista na costume ng Sangre Dea. Pero hindi naman siya gaano ka detailed last na ano ko ginawa ko mga fashionista. Ito kasi yung ginawa ko ngayon is very maganda na siya mga fashionista because gumamit na talaga ako ng soldering iron para mas makita talaga yung details ni mga fashionista, no? At saka yung next naman mga fashionista is yung sa tuhod to down mga fashionista, yung ganyan, no? Ginaya ko lang talaga yan mga fashionista para madali akong matapos sa paggawa ng costume. So, ganun lang. At saka yun mga fashionista, ang next ko is yung sa bahag na part mga fashionista. No, ganon lang. So, actually, mahirap talaga magawa ng mga costume mga fashion. Hindi talaga siya easy mga fashionista. Kaya, need mo talaga ng pasensya at saka ng yung oras. Kasi hindi lang basta-basta yan paggawa mga fashionista, ha? Kaya kayo sa mga gustong bumili diyan, hindi basta-basta ano talaga ng costume, gumawa ng costume, no? Kailangan talaga ng effort, yung mga pawis-pawis diyan mga fashionista, no? Ganon talaga 'yan. Kaya sana maintindihan ninyo kung yung price na yan mga fashionista kasi hindi yan biro yung paggawa ng costume mga fashionista, no? Pinagpuyatan yan yung oras mo ano ka dyan, pero ganun na ko na kayo. So yun, ganun lang talaga mga fashionista. Ibasag yun na nga. And by the way mga fashionista, pasensya na po talaga sa mga langaw na nakita niyo sa video kasi alam niyo mga fashionista, may malapit kasing poultry dito sa amin mga fashionista, kaya marami talagang langaw sa ngayon lang talaga mga fashionista, kaya pasensya na. Sana maintindihan ninyo. Pash niya talaga mga fashionista. At saka sa weapon naman mga fashionista, gumamit lang talaga ako ng PVC, yung sa tubig ba, yung ganun. So ganun lang, gumamit din ako ng ng rubber mat. So ganun mga fashionista. At saka sa headdress naman mga fashionista, no, ganyan lang paggawa niya. Kailangan mo siyang isa-isahin yung details niya para mas maganda. And then use soldering iron para mas maganda rin, no. So nabuo ko na po lahat mga fashionista. Merong weapon, merong ganyan na siya mga fashionista. Nabuo ko na yan lahat mga fashionista, no. So, ganda na siya mga ka-fashionista kahit hindi pa siya nakulayan, no? Kitang-kita mo na yung effort mo talaga mga fashionista, no? So, yun mga fashionista, super ganda na! And I'm really excited sa pag-paint kasi ang next kasi is very hard sa akin na part mga fashionista. Pero,
lumalaban ako mga fashionista. Kaya let's go mga fashionista. So reminder lang mga fashionista, before tayo mag-paint talaga, kailangan muna natin lagyan ng primer, which is yung voice na emotion para maging metallic po yung ating costume. Very shiny yung mga fashionista, no? So ganon mga fashionista, ipatuyo muna bago natin maglagay tayo ng paint. Ganon mga fashionista. At yun, natuyo na siya mga fashionista. Naglagay na ako ng paint na ganyan na kulay. So lahat po yan nilagyan ko ng na ganyan na kulay para after yan maglagay tayo ng mga gold na mga ganon para kuha natin yung kulay talaga ni Sangre Dea na costume mga fashionista. So yun, naglagay na ako ng gold mga fashionista ng mga dyan na part. Ganyan at saka sa lahat. Ganon na. Malapit na ba tayo matapos mga fashionista, no? Sundin nyo lang talaga mga fashionista. And after yun mga fashionista, maglagay po tayo ng clear na spray. Ganon mga fashionista. Para shiny na siya mga fashionista at para siyang plastic tignan. And after yun mga fashionista, naglagay na ako ng magic tape mga fashionista, no? Para matali natin siya mga fashionista. So yun na mga fashionista, nabuo ko na siya. Yun, ganun na siya yung resulta niya mga fashionista. Ang ganda na niya mga fashionista, no? Kuha ko na siya yung details talaga mga fashionista, no? Namangha ako mga fashionista, nagawa kong Sangre Dea costume, no? Kasi last time kasi yung una kong nagawang Sangre Dea costume is hindi pa siya ganito kaganda. Pero actually, adult na size po yun mga fashionista. At ito na siya mga fashionista, no? Super ganda. So, gano'n, nag-flex muna ako mga fashionista, no? Ganon lang. Maganda na siya mga fashionista. At yon, before natin siya ipapadala talaga mga fashionista sa ating client, imo-model muna para para makita ni mga fashionista kung gaano talaga ganda yung costume, no? So, ganon lang mga fashionista, no? Diba? Sino ka dyan? By the way, bunso kong kapatid din mga fashionista, no? So, diba? Feeling Sangre Dea mga fashionista, no? Pero in fairness, maganda talaga yung costume, bagay sa kanya. No, thank you so much po sa client na nagpagawa nitong costume, no. At yun mga fashionista, inilagay ko na sa box yun mga fashionista kasi ipapadala ko na yan sa GNT papunta sa sa client ko from Manila at mga fashionista. Basta sa Luzon siya na part mga fashionista. At ganyan ko na lang yung binalot mga fashionista. Ganun lang talaga. So yun na mga fashionista, no, nilagyan ko na yan ng mga master fashionista para makita talaga nakin mga fashionista na okay yung yung box ganon. So yun mga fashionista, ready na po yung box ko na ipadala sa GNT. So let's go mga fashionista, punta na tayo sa GNT, let's go! Laban Pilipinas! Oy, OA na. So yun mga fashionista, no, nagsakay na ako sa motor, no, yung kasama yung papa ko. Go ganon mga fashionista. At yon, okay na po ang lahat mga fashionista. Ready na po yung costume, no? So ganon na. Waiting na po sa rider mga fashionista. And finally mga fashionista, nagwagi yung costume na ginawa ko mga fashionista, no? Siya yung nakauwi ng corona. No, sa dami ng sumali nitong competition, siya lang yung Harcourt Award. And of course, no, nakuha na yung Best in Encantadia costume. Kaya sino ka dyan mga fashionista? Kaya thank you so much talaga ma'am for choosing Mr. Fashionista Creation at sa pagtitiwala. Kaya God bless po ma'am. And sa mga ka-fashionista dyan, don't forget to like this video and of course, follow and share naman para mas bongga. Kaya thank you so much. Thank you for watching. Bye-bye!